Mga Lods, kanina ang ganda ng speed move ni Donovan Mitchell against sa Boston Celtics. So mga Lods, kung maalala nyo, sa mga ibang videos ko, lagi nyo naririnig yung read and react situation. Sa read and react situation na yun, may mga nababanggit din akong about angles. Yung mga angulo ng paa, yung mga angulo ng shoulder, yung tinutukoy ko ron. Sa ganun, magaling si Luka Doncic, sila Larry Bird, sila Kobe Bryant, and Michael Jordan. Kayang-kaya nilang basahin yung mga ganun. Tapos, may certain skills silang ginagamit doon para kontrahin yun. Every galaw mayroong purpose. So dito, sa ginawa ni Donovan Mitchell, magandang example to para ipakita ko sa inyo kung paanong binasa ni Donovan Mitchell ang angulo ng kalaban niya bago siya gumawa ng move. So ito mga Lods, panoorin natin yung nangyari kanina. So dito Lods, kung makikita nyo rito, tumawag ng horns action si Donovan Mitchell. Pagkatapos dito, habang dinidribble niya yung bola, konting crossover, okay? So medyo nawala lang sa pwesto konti si Jaylen Brown. Tapos ginamit niya yung screen. Paggamit niya ng screen, tingnan niyo si Donovan Mitchell dyan, oh. Oops, nag-skip dribble. O kaya pocket dribble kung tawagin. Kaya skip dribble kasi nag-i-skip yung katawan niya. Kaya pocket dribble kasi nasa pocket yung bola. Ngayon, bakit ganyan ang move niya? Kasi habang ginagawa niya yung Lods, tinitingnan niya yung head defender. Tapos doon siya mag-iisip kung anong next move na gagawin niya. Dahil dito nakita niya Lods, nakita niyo, mali yung angulo ng number 26 ng Celtics, so naka-side siya, hindi siya naka-square up. So yung shoulder niya na kanan parang susundot. So maling-mali yun. So ang ginawa next move ni Donovan Mitchell dito is one dribble spin move na iwanan niya kagad. So mga Lods, yung skip dribble na ginawa niya dito is to read the situation. Okay? Skip dribble o pocket dribble to read the situation. Ginagawa yan paglabas mo sa screen. Yan, kasi dahil alam mo nang tumama yung defender mo doon sa screen na ginamit mo, ang next na problema mo is yung head defender. So ngayon, habang nag-skip ka, babasahin mo ano ba ginagawa nito. Ano ba gagawin ko rito? Crossover ba ako? Didiretso ko yung dribble ko or mag-spin move ako? Ginamit niya rito spin move, which is tama. Okay, so Lods, tingnan natin sa ibang angulo dito para makita natin yung ibang sinasabi ko. Yan, di ba? Papunta siya dito sa may screen. Nag-skip dribble siya. Tingnan nyo mga Lods, tinitinan niya ngayon yung head defender. Ano kaya gagawin ng head defender? Kasi yung defender ko is wala na. Okay? Yan. So ngayon tuloy natin. Nung nakita niya na mali yung angulo ng balikat na parang susundot yung kanang shoulder, dinribble niya, hinayaan niya sumundot, umikot siya. Walang sayang na galaw. Okay? So naiwan. So isang angulo pa para makita niyo yung sinasabi kong square up situation. Ito, paglabas siya ng screen, nag-skip dribble siya. Tingnan niyo Lods, hindi naka-square up yung yung number 26. Dito sa may angulo natin dito, lamang si Donovan Mitchell sa bandang kanan. Ito number 26 nasa bandang kaliwa na. Dapat yan naka-square up ka dyan palagi. Ayan, tingnan nyo, hindi nga nag-square up kahit isang beses Tapos yung shoulder pa niya, yung angle ng shoulder niya mali. Dapat naka-flat yan, di ba? Against dun sa kalaban. Nung ginawa niya yan, lumagpas siya, di one dribble, inikutan siya. So yan, mga Lods, may certain skills na ginamit si Donovan Mitchell para mabasa niya yung sitwasyon. Yung skip dribble nga. Nung nabasa niya yung sitwasyon, may certain skill din siyang ginamit para ma-counter yung maling ginawang angulo ng player ng Celtics na to. Which is after skip, one dribble, then spin move. Iwan na iwan Lods. So yun lang mga Lods. Ayun yung ibig kong sabihin dati about sa mga sa mga angles. Yung angulo ng paa, angulo ng shoulder, binabasa yan para alam mo kung anong galaw yung gagamitin mo para ma-breakdown mo siya. So yun lang mga Lods, sana meron kayo natutunan. Thank you!